Topic po natin ngayon, arthritis. Okay? Sakit sa katawan, sakit sa leeg, sakit sa likod, sakit sa tuhod, sakit sa paa. Very common yan. Tapos, karamihan sa atin magkakaroon ng arthritis. Pag umabot ng edad 40, 50, 60, halos 50% kalahati talagang may joint pains na matindi. Okay? Kakatrabaho. Tatlo ang pinaka-common na cause ng arthritis. Number 1, ito yung osteoarthritis. Ang osteoarthritis, arthritis ng pag-edad. Okay? Pag tumatanda tayo, siyempre wear and tear yan. Itong mga joints natin, yung cartilage, hindi na ganun kakakapal, napupudpud. Pati yung mga joint fluid natin, nagkukulang. Kaya yung mga buto natin, dapat nga may parang kalso yan na hindi maganda ang galaw. Pero mapapansin nyo, mas matunog na yung tuhod mo, mas matunog na yung leeg mo, pati likod mo. Kasi nga, numinipis ang cartilage. Old age to. Pero kung mas marami kayong trabaho, mas lumalala yung osteoarthritis. Ngayon, ang tips natin, paano maiiwasan tong mga osteoarthritis at ibang arthritis bago pa mangyari. So, meron tayong food tips mamaya, anong kakainin at yung mga ibang gagawin. Isa ding common ang rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis, inflammatory condition to, ibig sabihin autoimmune disease. Yung katawan mo ang sumisira sa sariling katawan. Minsan common to sa edad 40 sa mga babae. Pag rheumatoid arthritis, namumula, namamaga ang joints. Pwede sa kamay, pwede sa paa, pwede sa tuhod. Pero alam mo siya, may redness siya. Tsaka mas bata ang tinatamaan. Meron din tinatawag na gout, gouty arthritis. Pero pag gout, dapat mataas ang uric acid mo sa dugo. So, papa-blood test ka, mataas uric acid mo. Tapos, usually, isa lang. Baka yung malaking daliri sa paa, namumula, saka sobra sakit. O isang joint lang, tuhod lang, sobra sakit ang gout. Ang pinaka-common, syempre doon tayo sa mas common Ang pinaka-madalas talaga, osteoarthritis. Halos lahat aabot dito. Yung rheumatoid arthritis, less common. Actually, yung gout din, less common. Isip lang ng tao, lahat ng sakit ng katawan, gout Pero hindi naman talaga gout yun. Pa-check nyo muna uric acid nyo. So, bago ko bigay itong mga foods na kakainin, meron tayo muna mga tips. Actually, mga 12 tips to na napakahalaga para hindi tayo umabot doon sa arthritis. O kung may arthritis man, hindi ganun kalala. Number 1, sa mga nakikinig, dapat talaga tigil sigarilyo. Maraming pag-aaral, yung mga naninigarilyo, pareho yung lala ng sira ng mga buto nila at joints. Mas masakit ang katawan basta smoker. Mas namamaga yung katawan basta smoker. Osteoarthritis, rheumatoid arthritis, parehong mas malala. Number 2, kailangan magpapayat talaga. So, mas mataba, mas overweight, mas maraming arthritis, mas tumatabingi ang katawan. Bakit? Palagay natin, overweight kayo, 10 pounds. Ito, nakaupo ako sa silya. Itong silya, parang 10 pounds to So, ibig sabihin, overweight ka 10 pounds, parang may nakapasan na 10 pounds na silya sa likod mo kahit saan ka maglakad. Biro mo, karga-karga mo yon kahit saan. So, pag pumayat ka ng 10 pounds, mawawala yung pressure sa tuhod, sa paa, sa likod, mawawala yung pressure, gagaan ka, lalakas ka Lalakas ka kaya hindi talaga pwede magpataba. At ang kakaiba pa sa losing weight, pag pumayat ka, pag tumaba ka ng 10 pounds, tumaba ka 10 pounds, overweight ka 10 pounds, yung hirap ng tuhod mo times 4. Ang feeling ng tuhod mo, hindi 10 pounds ang tinaba mo. Feeling ng tuhod mo, tinaba mo, 40 pounds. Iba, times 4 ang pressure sa tuhod bawat pound o kilo na dinagdag mo sa sarili mo. Number 3, kailangan galaw-galaw. Okay? Anong klaseng galaw ang pinakamaganda para makaiwas sa arthritis? Kulang kasi sa galaw yan Pwedeng lakad, pwedeng swimming, pwedeng biking, yung mga simple lang. Konting akyat baba ng hagdanan, pwede rin yon.
Ang ayaw mong exercise, lalo na pag tumatanda, nasa sa inyo naman pag kaya nyo, di ba? Pag kaya nyo, walang problema. Pero kung kayo ay normal na tao, hindi naman atleta, above 50 sa akin, hinay-hinay sa basketball, sa football, badminton, o yung mga takbo na marathon, lalo na pag semento yung tinatakbuhan, matatagtagan tuhod eh. Huwag nyo rin sobrahan. Okay, sabi ko nga, ilang steps in a day, kahit saan kayo magbasa, 10,000 steps in a day. Pero hindi ko papayo sa inyo 10,000 steps. Lalo na kung edad 50, 60 kayo, o yung may 60 years old, kaya ng 10,000. Pero para sa inyo, sa akin, 3,000 steps lang minimum, pwede na. Kung kaya mo 5,000 steps in a day, pwede na yun sa akin. Sobra-sobra na yun. 5,000 steps para sa tuhod, para sa binti mo. Yung iba, mag-ano ka na lang, mag-light weights ka, bumili ka ng 3 pounds, 4 pounds na mga weights. Kung may edad na, kung mas bata pa, mas malakas. Mag-wall push-up ka. Pwede ka mag-upo, tayo dito sa silya. Yan o, upo, tayo. Okay, pwede may tulong na tinutulak mo, less pressure, pwede wala, mas maganda. Upo tayo, 10 beses lang yan, maganda yan sa muscle natin sa hita. Pwede rin yung squat, pero pag may edad na, baka matumba kayo sa squat. Upo, tayo lang sa silya, mas safe. So, yan yung mga exercise na maganda. Tapos, huwag din sosobrahan. Huwag kulang, huwag sobra. Kasi pag sinobrahan mo, may edad ka na, baka mapilay tayo, delikado. Oras na mapilay kayo, masobrahan nyo, baka hindi lang kayo 2 linggo baldado, baka 1 buwan, hindi na makalakad. Kasi mas matanda, mas matagal yung paghilom. Galaw-galaw pero regular lang. Unti-unti. Number 4, pwede mo gawin exercise snack. Anong exercise snack? Imbis na kumain ka ng pagkain na nag-snack ka. Ang snack mo exercise. Nagtrabaho ka 1 hour sa computer o lakad ka muna 5 minutes. 'Di ba? O may ginawa ka ulit, nag-meeting ka 1 oras, akyat ka muna, akyat panaog sa hagdanan, mga 2 floor. So, sinisingit mo yung exercise sa buong araw. O mag-squat ka muna, o mag-wall push-up ka, o mag-dumbbell ka konti. So, buong araw, meron kang exercise para makadami ka. Dapat din may rubber shoes. Napakagandang rubber shoes. Hindi pwede talaga nakapaa o nakachinelas kasi matatagtag talaga yung paa natin. Maglalakad kayo sa malayo o balat na sapatos. Dapat talaga rubber shoes na maganda para ang mapupudpod yung rubber shoes ni tuhod nyo. Okay? So, ingat lang sa lakad, lalo na sa may edad. Unti-unti. Tapos sa lakad, dapat dun sa safe na lugar din para hindi kayo maaksidente. Number 5, iwas sa matatamis. Okay? Para sa arthritis, tubig talaga. 8 to 10 glasses of water or fluid in a day kasi ang joints natin may tubig yan. May synovial fluid yan. 70 to 80% water yung joints natin. So, kailangan mo maraming tubig. Hindi siya soft drinks, hindi kape ng maraming asukal, hindi milk tea, hindi iced tea, o energy drinks, o sports drink, o kahit buko Healthy ang buko, pero siguro pa isa-isa lang. Kasi yung buko na sabaw, mga 50 calories na yun Pati yung laman, baka 200 calories na yun. Baka tumaba. Diba? Healthy ang buko, pero pag tumaba ka, masisira din tuhod mo dahil na overweight ka. Number 6, syempre, iwas sa food na nagkokos ng pamamaga. Food na nagtitrigger ng inflammation, ano to? Lahat ng fast food. Fast food, processed food, mamantika, donut, matatamis. Yung puro matatamis, puro prito, nakakataas ng inflammation So, pag mataas ang inflammation, mas may arthritis, mas sasakit ang katawan. Ang mga maganda, ito lang mga papakita ko mamaya. Number 7, sapat na tulog. Mas mahaba ang tulog mo, mas relax ka, wala kang stress, mas matagal yung oras na maghihilom yung mga joints mo. Kaya rin masakit na likod mo. Tapos yung isa hindi nakatulog, 4 na oras lang. Next day, masakit pa rin likod niya.
Pero kung masakit ng likod, yung isa nakatulog ng 8 hours, next day wala na yung sakit ng likod. Kasi mas mahaba ang tulog, mas gumagaling ang sakit. Doon ang naghihilom. Number 8, dapat mas masaya ka, mas relax. Mas happy, mas relax, hindi nararamdaman yung sakit sa katawan at naglalabas ng endorphins yung katawan. Sabihin, merong sariling pain reliever. Number 9, may tulong ang masahe. Okay? Kung merong marunong sa inyo sa barangay, massage weekly, lalo na yung mga moderate lang, wag yung super hard, lalo na dito sa leeg, kung lagi kayong nagtatrabaho, naka-computer, di ba sa akin ito problema ko, pwede sa likod, masahe, para lumambot lang yung muscle, makondisyon lang, kasi pag minamassage, gumaganda rin yung blood flow eh. So, pag yung area na may diferensya, masakit, napagod, pag minasahe, gaganda yung blood flow, maaalis yung mga toxin, gaganda rin yung circulation. Mas mawawala yung sakit ng katawan. At mas lalambot yung mga muscle. Iwas cramps, iwas sakit sa katawan. Dapat lang sa marunong. And number 10, syempre dapat safety tips. Diba? Na huwag kayong maaksidente sa bahay. Diba? Huwag... naglalakad sa labas, baka maraming bako-bako, mapilay kayo, yun ang mga iiwasan natin. Basically, hindi ko pinapayo yung mga pain relievers, kung yung doktor nyo magbibigay, kung sobrang sakit, para sa akin yung mga pahid lang, at most pain reliever, pinapahid, hindi ko pinapayo yung mga iniinom na mga gamot, kasi pwedeng ma-ulcer, pwedeng ma-high blood, at meron pang mga ibang komplikasyon. So, massage, physical therapy, at sa supplement, pwede ang fish oil. May tulong ang fish oil. Pero basically, itong mga pagkain, mas maganda. Papakita natin, Dark green leafy vegetables, bawas rheumatoid arthritis. Yan, no? Bakit? Mataas siya sa vitamin A, vitamin C, vitamin K. Napakaganda. Yan, no? Broccoli, super ganda. Anti-cancer, meron siyang sulforaphane. Pag-aaral, nababawasan pa nga niya yung damage sa cartilage, sa osteoarthritis. So, itong mga gulay na to, ito na pinakagamot ninyo. Pwede yan. Subukan nyo lang. Bawas lang sa mga fast food at matatamis. At mamantika. Ito, sweet potato, carrot, red pepper, squash. Ang ganda ng kulay, oh. Orange and red. Mataas siya sa carotenoids. Mataas sa carotenoids, mga antioxidant yan, less rheumatoid arthritis din, napag-aralan din siya pag mas maraming kakainin yun dito. Hindi delikado yung mga buto-buto na kinakatakot yung buto ng mga gulay at iba pa. Kung takot kayo sa gout, ang bawal talaga sa gout, alak, laman loob, karne. Yun talagang kalaban ng gout. Pero yung mga monggo, yung mga nuts, pwede siya. Basta sa tamang dami lang, okay lang yun. Red pepper, green pepper, napakaganda. Sobrang taas siya sa vitamin C. 1 cup niyan, meron mga pepper na hindi ganun kaanghang Yung talaga, yung kinakain lang. Napakataas ng vitamin C niya. 75 mg, 90 mg, nababawasan yung mga osteoarthritis. Onion, garlic, yan. Okay? Meron siyang quercetin. Quercetin, bawas din inflammation. Ito yung mga anti-inflammatory. Kaya maganda siya sa maraming sakit. Olives, actually, prutas ang olives. Olive oil, mahal lang. Pero anti-inflammatory talaga olive oil. Sa mga mantika, isa siya sa mga maraming pag-aaral. Itong mga prutas na to, kasama ang talong, pepper, tomato, potatoes, may nagsasabi na iba, parang hindi daw pwede. Actually, pwede siya. Hindi siya bawal sa may arthritis. Kung meron kayo narinig, walang pag-aaral na sinasabi nakakasama siya, na anti-inflammation nga sila. Isda. Siyempre, isda pwede mataas sa omega-3 fatty acids, mataas sa vitamin D, anti-inflammatory siya. Maganda sa puso, maganda sa utak, maganda rin sa arthritis. Mani, okay din. Basta wag lang yung, ito nga, kinakain ko mani. Kinakain ko mani, unsalted Hanap kayo ng unsalted. Ewan ko lang kung may local. Sa local, lahat puro salt. Pag local yung mani, puro salt, puro betchin. Paano gagawin natin, di ba?
So, pinakamaganda, unsalted. Sanayan lang. Medyo matabang pero malasa pa rin. Kasi yung asin ang nagpapa-high blood eh. Ayaw natin yun eh. Pero kung yung mani lang mismo, napakaganda. Kahit anong klase, kahit kasoy, ordinary peanut, pwede na sa atin. Omega-3, ang dami niyang minerals. Napakaganda. Ayan o. Tulong din sa rheumatoid arthritis. Strawberry, anti-cancer. Yan ang pinaka, Baguio strawberry, anti-inflammation, napakaganda. Green tea, pwede ang green tea, anti-cancer. Meron siyang EGCG, ito yung component na may anti-cancer studies. Pagluto ng gulay, di ba, dapat wag overcook. Okay? Wag mo i-overcook. Pinakamaganda, gusto nga niya, steam lang eh. Steam lang. Kasi pag nilubog mo sa tubig, pag binoil mo, mapupunta na sa tubig yung vitamins. Pag dinamihan mo rin yung sarsa, napunta na sa sarsa. Pag inalatan mo, hindi mapapaalat ka pa. So, tama lang yung luto, wag mo i-overcook. Tapos, kung gusto mo i-prito, pwede na rin, basta wag lang i-overcook para hindi masyado mawala yung mga vitamin A, vitamin C, at vitamin K niya. Okay? Yan, huwag masyado iprito para maganda. Tapos kung may sarsa konti, huwag lang masyado maalat, di pati yung sarsa kainin mo. May tulong din yan. Sana po nakatulong tong video natin para makaiwas, para pagdating natin ng 50, 60, 70, hindi pa tayo nagsasuffer sa sakit ng katawan at arthritis. Salamat po.